sa sarili ko lang. Dahil yung ano niya kasi, sa vlog niya kasi na parang may mali yan, parang gano'n. Eh parang may mali yata dito. Parang nagkano kayo ni, parang gano'n. Parang sagutan niya. Alam ko na kung wala akong naiintindihan, number 1 akong gagawa sa birthday mo. At sabi nga nila, tumatakas ako sa gastos. Alam lang lahat ng ka-business family yan. Basta meron ako. Kahit kakapurat yan, mag-aambag at mag-aambag ako. So parang awan nyo ng mga ka-business. Kung wala kayong alam, huwag na lang kayong magsalita. May ulo niya, may ulo niya ano eh. May pera? Oo. Sagutan daw kayo. Ikaw? Ha? Sagutan daw. Nagkasagutan mo may pera? Oo. Oh. Sinagot ko. Dito po kami, pupunta namin ngayon po si Ate Vera po. Pupunta namin po ngayon dahil Yes po, yes. nagagalit yata sa vlog po ngayon, nagagalit daw. Napanood namin po yung vlog na parang nagagalit si Vera po, parang ganun po. Pero hindi na ba ako inutusan ni Kuya po, hindi po. Hindi siya, ano ko lang to, sa akin lang po to. Wala lang kinalaman si Kuya po dito, wala po. Ay kami naman, pagkatapos lang po to, may lakad rin kami niya. May lakad rin kami niya ito. Sige po, sige. Nagpaalam na po ako kay ate tsaka kuya po. Nagpaalam na po ako. Hello po. Hello po. Pwede kami pumasok, Pena? Pwede pumasok, Pena? Morning, Dad. Nakaluto ka na, Pena? Iyan, mag-edit ka daw. Kaya kami na masakit ang ulo. Pero okay naman yan na dito. Kaya nalilo ako to-judge. Napanood ko yung ano niya sa vlog niya, napanood ka. Galit ka daw. Napanood ko lang. Napanood ko lang sa vlog niya, napanood ko lang. Hindi, yun ay pinaliwanag ko lang din naman yung side ko, kuya ko. Kasi mahirap naman, di ba dati ayaw nila kung di ako nagsasalita. Ngayong nagpaliwanag ako, galit ang tingin nila. Di ba nga sabi ko dati pa, kaya minsan ayaw kong magsalita ng ganun makipagsabayan. Kasi feeling nila galit ako, kuya ko. Feeling nila nagsusungit ako. Pero ganun talaga ako wala akong... Alam ko naman eh. Tsaka kilala nyo naman ako. Pwede namang magpaliwanag. Tsaka yun naman ang gusto rin nila ate ni Kuya na magsalita rin ako ng side ko or magpaliwanag dito. Kaya hinayaan ko na lang kung ano yung ano nila. Pero ang alam ko rin naman sa nasabi ko, humingi ako ng pasensya kung yun yung alam nila. Pero ang alam ko lang, pinaliwanag ko lang din yung side ko. Pero, ito, ano ko lang naman to sa akin to, hindi naman ako inutusan ni Kuya at kanya, hindi naman ako inutusan. Ako lang, sa sarili ko lang, dahil yung ano niya kasi, sa vlog niya kasi na parang may mali yan, parang gano'n. Parang may mali yata dito. Parang nagkano kayo ni, parang gano'n. Parang sagutan niya. Parang kasama rin yata sa penga yata din. Parang kasagutan niya. Hindi, kaya naman ako nagpaliwanag, Kuya Bong, kasi ganito yun. Ilang beses nang inuulit-ulit. So, inano ko lang din, in-stop ko yung, syempre siguro ganito po yung mga ka-business. Si Kuya kasi, baka hindi niya alam, Kuya ka-business. Kasi kay ate man ako nakakapag-chat. Siguro hindi alam ni Kuya. Kaya, isang beses nga talaga lang na nag-chat kami kay Kuya ka-business. Pero kay ate ka-business, halos every other day mula nung nag-absent ako. Nung birthday mo, humingi din ako ng pasensya kay ate na hindi ako makakapunta yun. So, nandun din naman yung conversation. So, siguro, ang alam ni Kuya, hindi nga ako nagpaparamdam or hindi niya alam na nakakapag-chat ako kay ate. Ang akin lang kasi yun kahapon, Kuya Bong, nagpaliwanag na ako ng isang beses, 2 beses. Parang inuulit-ulit ni Kuya Bornok na parang pinagpipilitan niya kasi na nagsabi ako na papasok na ako. So, pinaliwanag ko lang na hindi naman.
Ang sabi ko lang sa vlog, baka bukas kung kaya ko na, makapasok. Baka bukas. Yun yung nasabi ko talaga sa vlog. Pero sa chat, hindi ako nagsabi na papasok na ako bukas kuya or ate. Nung nangamusta kasi si kuya, yun, nagsabi si Lito na okay naman na siya kuya, okay naman na siya kuya, sabi ni Lito. Hindi na po siya nilalagnat pero yung migraine po niya ang sinusumpong. Kanina po pagka-church namin, pupunta po sana kami dyan. Sabi nga nun ni Lito, kaso paglabas namin, sobrang sakit ng ulo ni Vera, so hindi kami natuloy. Yun po yung sabi ni Lito. Tapos ang reply ni Kuya, okay sige, ingat kayo lagi dyan. So nag-reply din po kami ulit na, kayo din po kuya. Yun lang, isang beses lang ang conversation kay kuya. Pero kay ate, nakakapag-chat po ako. Halos every other day. So yun, siguro hindi nga lang din alam ni kuya. Ang akin lang kuya po, hindi naman ako nagalit kahapon. Pinaliwanag ko lang din yung akin kasi pag hindi ako magsasalita, sasabihin na naman, hindi ako nagsasalita, hindi ako nagsasabi ng akin, hindi ako nagpapaliwanag ng side ko. So nung nagsalita ako, parang nadiin pa or napasama pa, di ba? Napasama ka pa. Pero yung akin, okay lang yun kahit napasama ako sa iba. At least, naiano ko rin naman yung side ko. At saka yun naman ang gusto ni ate at ni kuya, yung magsasalita rin ako ng akin. Yun lang naman din po ang ginawa ko. So, alam ko Kuya Bong na concern ka lang ngayon. Yes. Alam ko kasi kapatid yung ano. Kapatid ng tuloy ko, siyempre. Okay naman sa akin po, nagpaliwanag naman, okay naman po sa akin po. Kaya ayaw kasi naman, nag-away-away tayo, yun ang ayaw ko talaga, away-away. Opo. Mahirap naman po, wait lang. Mahirap lang naman po kasi yung pag hindi ako nagsalita, mamaya, mas lalong may masabi na naman. Stop ko lang po kahapon yung kay Kuya Borno, kasi nga gusto ko lang din magpaliwanag. Hindi naman po ibig sabihin gumanon ako, galit ako sa Kapwangs at Ems. Alam naman po nila yun at ramdam nila yun. So yun. Tsaka thank you Kuya Bong, thank you kasi alam kong concern ka Ako sa naman, parang hindi tayo lang. Kaling din ako sa inyo. Kaaway nyo mag-asawa, di ako nangyayari sa pag-away ng asawa niya. Hindi ako nangyayari kayo. Paala kayo mag-away dyan. Ako wala, yung magkasundo-sundo tayo. Kuya Bong, papasok naman ako talagang masakit lang talaga yung ulo ko. Ano lang natin po? Hindi naman ako yung taong, kilala niyo ako, hindi ako yung taong titigil sa trabaho. Saka gusto ko lang magpaliwanag kung okay lang. Sige po. May mga, hindi ako balat sibuyas kasi about sa birthday ni Kuya Bong to. Sinabi ko naman sa vlog yun. Ano kasi, may mga nagsabing hindi daw ako pumasok kasi dadahilan ako kasi birthday ni Kuya Bong. Birthday ni Kuya Bong yun eh. Kahit nandito kami sa bahay ni Tito, inaabangan namin yung kaganapan doon. Alam niyo kung gaano ko kamahal yan si Kuya Bong. Alam niyo kung gaano namin kamahal ni Lito yan. Hindi pwedeng wala sana kami kung wala lang akong nararamdaman. Alam ni Kuya Bong yan, alam nung lahat yan. Pero wala akong magagawa kung yun yung isip ninyo sa akin. Wala naman akong magagawa. Hindi ko kayo mapiplease lahat. Isa lang ang dapat kong ipaliwanag kay Kuya Bong. Pasensya na kasi masama lang talaga yung pakiramdam ko noon. Alam kong may intindihan mo yun. At alam mo na kung wala akong naiintindihan, number 1 akong gagawa sa birthday mo. At sabi nga nila, tumatakas ako sa gastos. Alam lang lahat ng ka-business family yan. Basta meron ako. Kahit kakapurat yan, mag-aambag at mag-aambag ako. So, parang awan nyo ng mga ka-business. Kung wala kayong alam, huwag na lang kayong magsalita. Hindi ko yun iniisip, pero gusto ko lang magpaliwanag kay Kuya Bong. Kasi kay Kuya Bong lang ako. Alam ni Kuya Bong yan kung ano ako sa kanya, ano kami mag-asawa sa kanya. Hindi ako. Siguro sasabihin na naman ng mga ka-business, balat sibuyas ako. Baala na po kayo kung anong isipin nyo sa akin. Hindi ko kayo mapiplease lahat. Pero salamat sa mga sinasabi nyo sa akin. Masakit man yan o advice, salamat pa rin. Tsaka mas salamat sa mga nagtatanggol sa akin. Maraming salamat sa mga nakakakilala totoo sa akin. Salamat talaga sa inyo. Sa ano ko naman, sa birthday ko naman, pumunta naman kayo, hindi ayos naman sa akin yun. Kahit regalo kayo wala, tanggap ko naman po yan eh. Marami nang wala eh.
Tagpo ko na yung may regalo, wala. As doon sa akin po yun. Tagpo ko naman po. Tsaka kahit isa sa family ka business, mga ka-business, meron ako o wala. Yes. Mag-aambag ako o wala. Mm-mm. Ginagawa ko yung lahat ng makakaya ko. Hindi ako tatakas sa yung sinasabing gawain. Alam po nilang lahat yan. Kahit hindi ako ang may pa-birthday, kahit hindi ang first family ang may pa-birthday, nahuhuli ako umuwi. Alam nilang lahat yan. Yun lang. Tsaka sa mga nagsasalita ng masasakit, salamat at yun ang tingin at turing nyo sa akin, wala akong magagawa. Wala akong galit ni isa sa mga kagwangs at M's, mga ka-business. Ang akin lang, naglabas lang din naman ako ng side ko. So yun po. Alam nila ng mga kagwangs at M's kung ako ang may sama ng loob or may tampo, nilalabas ko na po sa kanila yon off cam. Opo. Yun po yung ginagawa ko ngayon sa kanila. Kasi yun ang gusto ni kuya at ni ate, kung may problema, aayusin agad. So yung kahapon, siguro alam ninyo galit ako. Hindi po, gusto ko lang din ilabas yung sa'yo. Madugsong ako rin yung sinabi nila. And, yan ba mga ka-business? Yan, alam ni Kuya Bong, noon pa, unang dating namin kay na Kuya tsaka kay ate, tsaka yung unang dating niya, alam niya, lapat talaga yung damdamin namin kay Kuya Bong. Kaya, hanggat maaari kung kinakailangan talaga na hindi, yung mga walang kaberya na pupunta kami sa birthday ni Kuya Bong. Kaya nga lang talaga nagkasakit sa BR talaga. Tsaka, yan, aanin ko na talaga. Tsaka alam ni Kuya Bong, at tsaka alam niyo rin mga business kung ano samahan namin ni Kuya Bong. On cam o off cam. Di ba, pinagkakamalaan pa nga kami ni Kuya Bong na ika nga ay bakit ganun? Di ba nagsiselfie dito sa pagiging malapit kay Vera? Di ba? Ay, yun nga ang masasabi. Mahal po namin si Kuya Bong kasi. Tsaka pati si Kuya Bong po kasi, yung ika nga po, nag-aanap din ng, yung ganun din damdamin ba, lapat. Yung nararamdaman niya na lapat din sa kanya. Yun, tsaka alam naman niya na mahal namin siya. Yun, tsaka yung masasabi ko rin po sa nag-comment niya. Napaka-importante po sa amin ni Kuya Bong. Dahil na itinuring na rin po namin ng kapatid si Kuya Bong at saka nakakatanda ng kapatid ni yung po mga business. Kaya hanggat maaari, huwag po sana kayong mag-comment ng hindi masyadong maganda. Kasi talagang nakakasakit ng damdamin. Kaya yung maano ko Kuya Nok, pasensya ka na Kuya Nok na-review ko kasi yung pagkakaano mo. Huwag sana ganun yung mga pananalita ba. Alam mo naman Kuya Stong, di ba? Kung paano siya mag-deliver ng salita. Huwag sana ganun Kuya Nok. Kasi yung pinuntahan mo kasi may nararamdaman. May pinagdadaanan, tapos ganun ka pa magsasalita. Siyempre, halip na yung ika nga ay gumaling, parang nai-stress mo lalo yung bang may sakit, pinuntahan mo. Huwag sanang ganun. Yun, okay. Kasi kung iba yung pinuntahan mo, hindi katulad namin, kapatid niya, ang turingan natin, diba? Baka sa ganung asta mo kasi, baka mabato ka pa o kung ano pang Yun lang po mga business ko. Yan, hindi ako, sinabi ko lang yun, hindi naman ako ng sama ng loob. Sinasabi ko lang sa iyo. Kasi sabi ka ni Kuya, magmahalan tayo. Okay. Ganun din naman po kayo, di ba? Kuya Kuya Stone. Oo naman. Pag may pagkakamali, ako halimbawa, sinasabihan niyo rin naman ako. Oo naman. Yun po, mga business. Yan po. Kuya Bong, belated happy birthday. Salamat. Tsaka alam mo naman yun, kahit makapunta kayo, hindi, ahas na sa akin. Kahit wala kayo, meron o wala, ahas na sa akin. Ahas na sa akin. Ahas na sa akin. Ahas na Yun. Alright. Ahas na akin. Yun po, mga business. Thank you po, Kuya po. Bye-bye. Bye-bye.
Ay, dito na ako. Sabay po. Sabay po. Okay lang tayo, okay lang tayo. Okay lang tayo. Okay lang, dito tayo, dito. Okay lang, dito tayo, okay lang tayo. Kapag kasi yung ano nila, safe. Pupunta natin dalawa naman. Magpaano yung dalawa, magpaliwanag yung dalawa. Anong kay Vera daw. Diretso na natin to. Nalapod ko sa yung vlog nila si Kahapon. Kasi ko kahapon si noon. Nasa chat siya ko doon. Ay pinunod ko yung nila Bono. Kagabi nila. Ay nagkakaanohan yata, nagkakaanohan po. Bema yata. Parang nagkakaanohan po, nagkakasagutan po sila parang anohan. Pinunod ko kasi parang nagkakasagutan sila dahil parang hindi maganda po yung ano nila. Yung pag-usap nila po, parang hindi maganda po. Ay hindi ko na yung ano nila si kagabi, yung ano nila. Parang nagkakaano sila, parang nag-aaway-aaway para sila sa vlog po eh. Parang ano yata yung tatlo nito, parang nagkakaanoan. Nagkakainitan yata eh. Parang may tangulo, parang gano'n. Doon, nangyari kahapon. Ano pa nangyari kahapon? May tagulo niya, ano eh. May tagulo niya, ano eh. Ni Vera? Oo. Sagutan daw kayo. Ha? Sagutan daw. Nagkasagutan kami ni Vera? Oo. Oo. Sinagot ko. Kasi syempre inulit ko. Itinama ko lang yung ano niya. Paulit-ulit yung tanong. Ay, paano na ito? Kapag po ito ba? Hindi kasi kaya naman inulit ko yun kasi paulit-ulit nga rin yung sinabi niya na hindi siya nag-message. Hindi siya nag-message na papasok siya. Oo, so inulit ko kasi ang ano ko doon, nag-message si Kuya. Oo, nag-message si Kuya. Pero naman, ano daw siya? Oo, Tumawag daw kay, ano kay ate daw, tumawag daw. ay nag-message si Ate Vera pala kay Kuya. Sabi ni Kuya kasi na nag-message si Ate Vera na papasok siya. Pero hindi siya nakapasok. Ngayon, kaya yun pinunta namin. So nagkalala lang si Kuya doon. Ay, oo. Kasi nagkausap doon sila, si Ate Vera at saka si Ate Mingay. Oh, di ba sila yung nag-ano? Oo. Mataas na yung boses niya eh. Nag-ano siya, pero hindi daw siya galit. Pero mataas yung boses niya kasi. Hindi naman ako nagtaka ko, nagtanong lang ako eh. Yung boses na ngayon, napagkamanan pa ng viewers na si Intoy. Oo, yun, shoutout sa'yo sa nag-comment. Ayun, tapusin niyo po yung vlog. Huwag po munang pumasi sa preview. Kasi yung boses ko po at saka yung boses ni Intoy ay halos magkahawig o magkatunog. Ganon, ayun. Hindi, ang ano kasi... Ano kay Intoy. Pero ito yung sinabi nga nung kay Vera, yung pagtatanong ko kay Ate Vera, inano ko lang din yung pagtatanong na yun. Kasi, napansin ko lang din kasi yung nagsasagutan na sila ni Ate Mingay. Ayun. Kaya, inano ko lang, kumbaga pinutol ko. Kaya ko inulit din yung tanong na yun, kasi inaano niya kasi na hindi siya nagsabi na papasok siya, hindi siya nag-message. Ang sabi sa amin ni Kuya, nag-message si Ate Vera na papasok siya bukas. Yun ang sabi niya. Hindi pala. So, mali pala kami ni Kuya ng pag-intindi pagkagalaw. Sabi ko sana yun kahapon. Mali kami ng pagkaintindi. O ako, mali ako ng pagkaintindi. Nagkakasagutan po sila. Parang kinakabahan ako sa mga to ah. Oo. Parang may kuting tampuhan niya. Ano Nag-away, parang tampos ba si Ate Vera? Hindi naman. Wala naman kasi sa amin yun eh. Huwag kang mag-alala kasi hindi naman kami... Ako naman, hindi naman ako nag-ano kay Ate Vera. Hindi naman tatampo dun eh. Saka hindi rin ako nag-iisip ng ano. Ang gusto ko lang din nun, kaya makapasok siya at bisitahin. Isipin yung palagayan din niya kung kaya ba o hindi. Yun lang. Kung iniisip mo na ako may ano kay Ate Vera, wala. Kaya huwag kang mag-alala. Kaya wala akong kinakabahan po sa kanila pa. Oo naman. Parang kapatid ko na yun. Pero at least sa kanila wala akong kinakabahan po. So, ang back... Walang kinakabahan po. Wala. Pagka okay na siguro at saka yung pakiramdam niya ay ayos na talaga at kaya niya na talaga gaya ng dati. Okay lang sila magkaaway-away. Wala naman akong kinahanap sa kanila.
Gano'n. Kinakaman wala. Parang sa gusto ko lang sila magkaroon. Kaibigan, ano. Yung kasi nung vlog naman na yun, okay naman na kami nun. Saka nagkaintindihan naman kami nun. Hindi naman din sumama yung loob ni Ate Vera. Hindi naman ako agad dun sa akin namin. Okay nga yun eh, na ilalaman natin yung kalagayan niya. Yun lang naman talaga yung pinunta natin dun, malaman yung kalagayan niya. Okay naman kay Ate Vera, wala naman akong ano kay Ate Vera. Kaya huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko naman kaya natin. Kaya lang yung kutob Pero natutuwa kami, Kuya Bong, dahil sa talagang ganyan. Kahit kami, kutob ko lang. sa vlog mo lang yun mapapanood ka. Sa vlog naman talaga. Personal din, tingnan mo. Hindi, pagka mga kabisnes, pagka naka-off cam naman, nakikita namin si Kuya Bong, tinitingnan niya yung bawat isa. Tapos pinagmamasdan niya kung meron hindi nagpapansinan. Kaya pala siya ganun. Kaya pala siya ganun. Tinitingnan niya. Halimbawa, nakaupo kami doon, nagkukwentuhan. Tapos siya nakabukod, tapos kumakain. Pero nakatingin sa'yo. Kaya nag-aawalis ako, ganun din ako. Nag-aawalis ako. Sabi ko na eh. Kaya pagka tinignan niya, makakabisado niya yung tao. Hindi ko na pala kasi burnok kasi ako eh. Ay, gusto mo ganito na lang ako? Okay na ka na. Hindi na, paano ako ito babalik na? Paano si Ate Mercedes? Kaya Kuya Burnok yun. Napaka very good ng gawin. Kasi alam mo, yung ganyan, sa loob ng isang sambahayan, kaya pagka mayroong tampuhan, hindi na kailangan na makalabas ka pa ng pinto bago pa maayos kinabukasan. Doon pa lang, maayos na Ang mali ko doon, ayun, pasensya ka na rin Ate Vera. Hindi ako makapagsabi sa'yo nung nandun kami, nung nag-vlog kami. Umalis kami kaagad kasi ang lakas ng ulan, Ate Vera. Kaya umalis kami kaagad, so nakapagpaalam naman din kami sa'yo. Pero ang mali ko noon, hindi pala ako hindi ko siya nakausap in person. Hindi natin masabi na na baka sumama yung loob niya sa akin nung pagtalikod ko. Ate Vera, yun pasensya ka na, sorry. Love ka namin, kaya kaya yun, binisita ka namin kasi lahat din kami nag-alala sa'yo dahil sa kalagayan mo, meron ka palang iniindang sakit sa brain mo. Yun Ate Vera, pasensya. At pagka nakapasok ka, kaya pagka may mga mabibigat kang mabubuhatin, andito kami mga kagwang na, siyempre, alalay kami sa iyo. Sabi ka lang Ate Vera, kami ang magbubuhat, huwag kang magbubuhat. Para yung alright na. Okay na yung damdamin mo. Nabawas na po. Ang pag-aalala nito, para sa akin, thumbs up, I love you, Kuya Bong. Good yan, good. Magandang gawin yan sa akin. Pero dito kami, support kami sa partner, ha? Alright. Isa na lang po. Inday! Hoy! May atraso ka! Kanino? Akin! Yung regalo mo, sinisimil ko na. Pakakabigay! Tina yun. Konting kita-kita, sermonan. Niluluto naman ako doon. Hindi, parang konting galit-galit, parang. Sino galit? Yung pala kasing boses ka. Diyan ka lang anak. Kasi boses na Vera? Parang galit kasi si Vera. Something. Sa akin walang something yun. Okay lang yun kasi ko naman yung niya, gamay ko naman yung bunganga niya. Pero marami rin ako nabasa sa comment section. Mga ka-business, wala po akong sama ng loob kay Vera. At saka, yung mata ko kung gano'n talaga makating. Siyempre, tabingi. Alangan naman parang... Alangan naman po seryoso kasi yung usapan, tumawa ko, di ba? Natural, seryoso rin. Kaya lang, wala akong sama ng loob kay Vera. Si Vera pa. Nakasakit ba ako? Di ba hindi naman? Hindi naman ako nakasakit kung di ba? Kaya mga ka-business, wala kami yung samaan ng loob ni Vera. Concern nga ako sa kanya na kasi nga di ba may sakit siya. So ang iniisip ko, ang gusto kong iparating sa kanya yung time na yun na sinagot niya ako dun sa tanong ko. Kung pwede bang may lunas pa na ibang gamot. Pero kasi parang napataas kasi yung boses niya sasagot niya, di ba? Siyempre, wala naman akong sakit na migraine, kaya hindi ko alam. So ang tinanong ko sa kanya, Kuya Bong, kaya akala mo may something kami dalawa. Wala.
ano yon, kumbaga, hindi niya lang naunawaan masyado na ang sabi ko. Kumbaga, parang, galing siya sa doktor, pwede bang ibalik uli para malunasan kung may ibang gamot pa na pwedeng makapagtanggal na. Pero huwag kang mag-alala, Kuya Boom. Wala naman akong kinakabi sa inyo, wala akong kinakabihan. Tsaka hindi mo kami nakita nag-awal. Nagsapunutan na ba kami? Ewan ko lang. Wala akong kinakabi sa inyo. Kayo akin lang naman. Kung hindi hinahin lang sa pagkasalita, hinahin lang. Tsaka huwag lang yung balak sa sigawan. Kala ko nga nag-ahaw niya sa... Kala ko nga nag-ahaw sa vlog. Ano yun, kay Bornok yun, yung nagkaroon sila ng ano. Pero hindi siya nagalit ng bagay. Kasi pagkapatay naman ng camera, okay naman ang lahat eh. Ano, sabi mo, pakagaling ka, gano'n. Lalo na yung nagko-comment kay Vera Maarte, huwag naman gano'n. May karamdaman lang po si Vera, kaya po hindi siya nakakapasok. So, huwag po masakit pagsalita, dahan-dahan lang po. Kasi kung hindi siya papasok, ano naman po ba lang income nila, eh wala pa naman siyang sahod. Kung naman po gano'n, hindi po siya maarte. Kahit naman sino pong babae, sino ba ang hindi gusto magtrabaho para magkaroon ng pera? Kailangan naman humilata lang siya doon. So, pinapakalma niya lang po yung karamdaman niya. So, pag magiging okay na, sama-sama naman po ang mga ends. Yes, oo. Tsaka kung halimbawa wala po siya, nandun naman po yung mga ends para tulungan siya sa mga gawain bahay. Yun po ay walang kapalit. Yun po ay taos puso kami sumusuporta kay Ate Vera sa mga trabaho yung mga naiwan. So, pag magaling na po yan, magbira na siya ulit sa bahay ng KB. Kaya kayo po, hindi po siya nag-iinarte. Sa mga nagko-comment na over ka naman ng Ate Vera, gano'n. Tsaka kung napataas man po ng boses si Ate Vera, pagpasensyahan niyo naman po siya. Kasi siguro, wala na rin po sa nararamdaman niya. Kaya, peace lang po mga ka-business. Pati po si Kuya Bong nag-aalala. Bong, thank you sa binigay mo regalo kay Bibi Tina. May bayad yun. Ay, may bayad po. Mga ka-business, siya po ay, mapapanood niyo po sa vlog nila na binilay niya po si Tina ng damit. Ay, bakit yun? Bukay bakit? Ito po yun, ito po. Sabi mo kanina 4, tapos tinubuan ng isang Sa isang daan. Ganda po ng regalo ni Kuya Bong. Bumabawi na ako sa bata, bumabawi na. Kaya wala yung parte niya, wala akong. Thank you, Kuya Bong. Yo, this is Medyo. The title of this song is Kuya Ka Business. Mapagmahal sa kapwa at may takot sa Diyos. Aminadong galing sa hirap, kaya nagsikap ng lubos. Lahat ng hirap, pagsubok, iyong pinagdaanan. Kay tuluyang nagsikap, di ka pinanghinaan. Patuloy kang gumawa ng paraan. Patuloy lang at di ka nag-alangan. Saksi kami lahat sa iyong mga kabutihan. Saksi kami sa mga sinagot mong kahilingan. Maraming kababayan na ang iyong natulungan. At di lang basta tulong, binigyan pang kabuhayan. Naging sandigan ka ng mga taong mahihirap, mga taong pursigido sa buhay at nagsisikap. Ganyan ka busilak ang iyong puso, di ka nagpatinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa iyo Kuya Ka Business. Pinunukang my heart of gold, tinadhana ka kay marigold. Pagkat mayroon kayong heart of gold, mahal namin kayo. Yo, lubos po kaming nagagalak sa mabuti mong hinahangad. Lubos nagagalak pagkat maging mabuti mong hangarin. Sinundan ng iyong anak, magulang na mapagmahal maging sa amin. Di naging iba, naging anak mo ring ituring. Ramdam po namin ang iyong pagsinop at pagmamahal na tunay. Handa mo kami paglaban, handa magbuwis ng buhay. Yan ang katunayan, di ka nag-aalilangan. Di mo tinignan maging sariling kalagayan. Tunay na manalapitan, nais kong ipabatid. Tunay na kaibigan, kapamilya, kaputid. Ganyan kabusilak ang iyong puso, di ka nagpatinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa iyo Kuya Ka Business. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo. Pagkat mayroon kayong heart of gold, mahal namin kayo. Mahal namin kayo.
Salamat ang marami sa iyo kuya, salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ang marami sa iyo kuya, salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Solido ka kung magmahal at pantay ang iyong pagtingin. Nawa ay di ka rin magsawa na kami ay mahalin. Mahalin. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, pinuno ka may heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ang marami sa iyo kuya, salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Solido ka kung magmahal at pantay ang iyong pagtingin. Nawa ay di ka rin magsawa na kami ay mahalin. Mahalin. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno ka may heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo.